Kamusta mga kabahay? Magandang balita, no? May nagpadala na naman sa atin ng power tools. Sa pangalawang pagkakataon, pinadalahan tayo ng mga kaibigan natin from Banggood. Kung matatandaan nyo, sila rin yung nagpadala sa atin noong ating ginagamit ngayon na laser level. At ang pinadala nila sa atin ngayon para i-unbox at i-review ay itong Top Shock Impact Drill, cordless impact drill. Oo nga pala, magkakaroon sila ng summer sale at ng mid-year sale ang Banggood. So, paki-follow nyo sila sa kanilang Facebook page na Banggood, sa kanilang banggood.com. At saka, para manalo kayo ng mga prize, mag-comment lang kayo sa mga items na gusto nyo. Makikita nyo doon. At kung gusto nyo rin magkaroon ng 40% discount code, ilalagay ko sa description. Check nyo na lang para magamit nyo. Sakali mag-order kayo, mag-check lang kayo ng mga items na gusto nyo doon. Meron din silang cellphone, mga power tools, napakarami. I-add cart nyo na yan at orderin nyo na yan. I-download nyo yung app, yung kanilang application, yung apps nila sa Play Store na Banggood, parang Lazada lang yan or Shopee. Napakamura, no? Ang price nga pala nitong cordless impact drill natin, may function na hammer, nasa mga 3,000 lang to, 3,100. Pero dahil nag-sale, summer sale at mid-year sale, chinek ko, ang laki ng discount, no? Umabot ng nasa mga 2,000 na lang ito. Check nyo yun, hindi ako sigurado kung sa actual price, pero nagre-range na lang ito sa 2,000. Napakaganda nito. So, mamaya, gagawa rin tayo ng tutorial kung paano gumamit ng cordless drill at yung mga number na makikita nyo doon at o tinatawag na clutch setting ay para saan nga ba yung mga yon? Saan ba sila ginagamit? Masusubukan din natin mamaya dahil impact siya, meron siyang hammer function. Susubukan natin kung kaya niya talagang bumutas ng concrete o ng pader gaya nitong nasa likod ko. Mamaya, masusubukan natin kung gaano siya kalakas. So, unbox na muna natin siya para makita nyo. Yan, bali meron siyang ano ba ito? Para to sa warranty, para warranty card. Siyempre meron siyang user's manual. Ang gusto ko sana is brushless, pero sa tingin ko itong pinadala sa akin is hindi yata ito brushless. Pero kakulay nito yung brushless na impact wrench. Kasi wala naman nakalagay sa kanyang manual. Kahit nung nag-check ako dun sa online nila, nag-check ako ng brushless impact drill. At ito yung lumitaw. Pero sa tingin ko, hindi brushless itong isang to. Pero sa mga nakakaalam, comment down below kayo kung brushless nga ba itong unit na ito na napili ko. Pero malamang hindi kasi wala naman nga nakasulat doon kahit dito sa manual. Sulat lang is cordless impact drill. So, ito yung tsura niya. Maganda siya, mabigat. Maganda yung design. Maangas. Astig siya. Yung battery niya is powered by 21 volts na may 2,000 milliamps. Malakas-lakas na rin yun. Meron siyang 2 batteries. Yung kagandahan niya. So, hindi natin kailangan ng dalawa. Para sa testing, gagamitin lang natin isa. And then, meron siyang charger. Meron din siyang holder ito. Pwede mo siyang ikabit dito. Ayan, pagka nagtatrabaho ka sa taas, sinusukbit ito sa belt. Pero, hindi na muna natin yan gagamitin. Dahil, tetestingin lang muna natin siya. Slide nyo lang to. Ayan, pag nag-click, okay na. Subukan natin. Hala. Ito yung reverse niya, no? Reverse. Malakas siya. Meron siyang LED working light. So, ayan, no? Meron din siyang speed selector. 1 at 2. Siyempre yung 2. Yun yung mas malakas. Tapos, meron siya dito na torque adjustment. Ito yun. Itong araw na to,
itatapak nyo lang kung anong gagawin nyo. Halimbawa magdi-drill kayo, core drilling. Ito naman kung magbubutas kayo, ibig nyo lang ito. Tapak nyo sa araw kung magbubutas kayo ng kahoy o bakal. At ito naman for hammer function. Kung magbubutas kayo ng concrete o ng pader. So, yun yung selector niya, no? Ngayon naman, para saan nga ba itong mga number na ito? Sa mga hindi nakakaalam. Ang tawag dito ay clutch setting. Ito yung kanyang clutch na tinatawag. At para saan nga ba yung clutch? Ginagamit yung clutch para hindi ma-overdrive yung screw. Halimbawa, meron tayong screw dito. Halimbawa, magdidrill tayo ng gypsum board. Alam nyo naman na ang gypsum board is, ang loob niya is boral. Yung parang chalk. Napakalambot nun. Kung gagamit tayo ng hindi cordless drill, halimbawa yung mga corded na drill, yung malalakas. At hindi natin yun matatansya, hindi natin yun agad yun mahihila. Ma-overdrive itong screw, babaon lahat itong ulo niya sagad sa metal paring. So, sisirain niya o tatagusan niya lang yung gypsum board. Doon natin magagamit ang clutch setting. Dahil ang clutch setting is mamimili ka dito, depende sa materials mo, kung gaano magsiset. Ang clutch settings, nagsiset siya ng right amount of torque o yung tamang pwersa lang para hindi ma-overdrive yung ating screw o hindi lumubog lahat na sagad yung ulo na ito. Kumbaga, maka-flash lang siya, maka-countersink lang siya. So, kaya ang advice ko sa inyo, bago kayo kunyari, gypsum board nga, which is yun yung pinakamalambot na sa palagay ko na materialis na lagi natin ginagamit sa construction, no? Pagka nag-drill tayo, ang maganda, gumawa muna kayo ng sample doon sa gagamitin yung materialis. For example nga, yung gypsum board. Subukan nyo muna siya sa 1, 2, 3, 4, kung saan yung tamang magka-countersink lang siya o tamang lubog lang ng ulo. At pag nakuha nyo na yun sa sample nyo, halimbawa number 1 lang siya, yun na ang gagamitin nyo sa actual para hindi ma-overdrive yung ating mga screw. Yun ang trabaho ng clutch setting at yun ang kagandahan ng mga cordless drill na merong clutch setting. Halos lahat naman meron. Kahit yung mga driver. So, subukan natin yung kanyang clutch. Nasa 1 siya, no? Dali nyo muna dun sa screw, syempre, para gumana yung ating clutch setting. Ayan, nasa screw na siya. So, pag mag-screw tayo, paganayin natin. Number 1 tayo. Narinig nyo yun, yung clutch. Pag na-reach nyo yung right amount of torque na binibigay ng number 1, mag-stay na lang siya doon. Hindi na siya hihigit pa doon yung lakas ng kanyang torque o yung pag-ikot niya. Pipigilan niya na meron pumipigil. Tingnan nyo. Tignan nyo yun. 1 is pinakamababa. Try natin sa 2. So, ito yung number 2. Number 3. Habang pinipihit natin ito pataas, is lumalakas yung torque niya. Yung pagsiset niya ng kanyang clutch. Tignan nyo to. Medyo sumasama na yung kamay ko. Nasa number 10 tayo. Mahirap na siyang pigilan. So, kung matigas yung kahoy, ano ba kahoy? Hardwood siya, mas matigas na kahoy. The more na mas tumitigas yung materials na ginagamit natin para sa screwing, ganun din tumataas yung numero na required para sa kanyang clutch settings. Kasi tingnan nyo, nasa number 14 tayo. Hindi ko na halos matigilan to. Ibig sabihin, para na to sa mga hardwood. Up to 18 ang kanyang setting. Ako sa tingin ko, sapat na ang number 1 para sa gypsum board. Ayan o. Pagka nag-countersink, bumaon na yung sakto yung ulo yung nag-countersink na yan, lumapat na or lumubog na ng konti. Para siyang preno. Kung umaandar ang bike, magpipreno na siya doon. You know. Hindi na siya ma-overdrive. Titigil na siya doon. Sakto lang yun para mag-countersink. Ngayon, kung hindi pa sapat yan, dahil wala naman tayo materials na gypsum board dito sa bahay, hindi ko may papakita sa inyo yung gypsum board. Pero at least may idea na kayo. Try nyo sa number 2 kung masyadong malambot pa dun sa 1. Yan, 4-3. Pero para sa akin, dahil alam ko naman ang katangian ng gypsum board, talagay ko
kaya na siya ng 1. Ngayon, subukan natin sa actual. Ipapakita ko sa inyo. Meron tayong mga tirang ano dito. Ayan, meron tayong mga tirang 3/4 na plyboard na ginamit natin sa mga previous project natin, mga tira. Dito natin susubukan ang clutch setting para may pakita ko sa inyo kung paano nga ba siya gumagana. At syempre, mamaya subukan din natin sa bakal. At panghuli sa lahat, ang gusto kong malaman dito ay kung gaano nga ba kalakas yung kanyang hammer function. Syempre, bubutas tayo ng pader. Uunahin natin sa hollow blocks at subukan din natin sa poste doon sa matigas na concrete para malaman natin kung kaya nga ba talagang bumutas ng concrete. So, dito muna tayo. So, ito susubukan natin siya, no? Meron siyang free na screwdriver bit, dalawa. Baliktaran siya, meron siyang isang Philip at isang flat. So, kunin natin yung isa. Ito na rin yung ating gagamitin bilang sample. Dali, alisin muna natin siya doon. Gamitin natin syempre yung Philip. Tapos, ibalik natin siya doon sa screw. Dahil tayo ay mag-i-screw. Mag-umpisa tayo sa number 1, clutch setting. At ipapakita ko sa inyo paano ito gumagana. Ito, meron na tayong gypsum screw. Pointed siya for wood. Mamaya, gagamit naman tayo ng para sa bakal na self-tapping screw na gypsum screw din, or tinatawag din namin dito na black screw. So ito, number 1 o 1 ang haba. Testingin natin siya. Number 1 yung set ng ating clutch, no? Testingin natin sa number 1. Tanggal. Nakita nyo? Number 1. Yung hanggang doon lang yung torque ng number 1. Ngayon, kung ang i-screw natin is kung mag-i-screw tayo nito sa plyboard, hindi pala sapat ang number 1. So, anong gagawin natin? Dahil ito pa yung ulo. Subukan natin siya ng hindi number 2 kasi alam naman natin na pag number 2 hindi pa rin ito kaya. Subukan na natin siya agad sa number 4 para malaman natin. Ito na yung number 4. Ang goal natin dito is ma-countersink yung ulo or lumubog yung ulo na hindi naman sobrang lubog, na tama lang na pagka minasilyahan yan ay hindi na makikita. Yun ang goal natin doon pagka gumagawa tayo ng halimbawa ng cabinet. Siyempre hindi natin gugustuhin na nakalitaw yung ulo ng ating screw. So subukan natin to. Setting niya ng clutch setting niya is number 4. Subukan natin para dito sa 3/4 na plyboard. Yun, medyo lumubog siya pero kulang pa rin. Hindi pa rin to kaya ng masilya. Bubukol pa rin. Doble na natin. Lagay natin siya ngayon sa number 8. Ito number 8. Testingin natin yung number 8. Ayun. Ngayon sa number 8, nag-flash siya. Ibig sabihin, pantay lang. Pantay lang. Ang kailangan natin, lumubog pa siya ng konti para doon sa masilya. Sa tingin ko, number 10, sakto na to. Tingin natin number 10. Tayo ulit. Dito naman banda. Hindi siya magnetic, no? Makita nyo. Problema, napasyempo siya sa malambot. Balik tayo. Dito tayo banda. Dito tayo banda. Check natin dito banda. Number 10. Reverse. Yung ating lumulubog siya. Actually lumulubog siya. Dito natin banda. Magsisyempo lang siya doon sa malambot. Yun. Kung mapapansin nyo, ito yung number 1. Then, nag-number 4 tayo. Tapos nag-number 8. Nag-flash. Tingnan nyo sa number 10. Lumubog na siya ng konti. So, okay na tayo dito. Yung ganyan. Pwede pa siya lumubog ng konti pa dyan. Huwag na lang sobrang lubog. Ibig sabihin na countersink na siya. So, pag in-applyan niya ng pati o ng masilya, kung naman yung gagamitin nyo, at pag niliha mo yan,
mako-concealed na o matatago na yung ating screw. Yun ang trabaho ng clutch setting function. Yun ang kanyang purpose kung bakit merong mga numero na ito. Para doon talaga siya. Ngayon, mas matigas naman to guys sa gypsum board, no? Sanabi ko nga. Itong number 1 na to, sa palagay ko, sapat na to sa gypsum board para mag-countersink lang siya. Para lumubog lang siya ng eksaktong amount. Palagay ko, eksakto na to number 1 na yan. Naglalaro lang yan sa number 1 or number 2. Ngayon, kung mas hardwood pa yung ating ginagamit, syempre, mas taasan nyo pa yung inyong clutch setting. So, ngayon, subukan na natin siya sa kahoy, subukan naman natin siya sa bakal, and then, subukan naman natin siya sa concrete o sa pader. So, meron akong tirang 2x2 na tubular, no? Subukan naman natin siya sa bakal. Okay, tara. Pagka bumubutas tayo ng bakal, either nas dito siya sa screw or dun sa pambutas, pwede yan. Basta wag lang dun sa, kung nasa screwing kayo, wag lang nasa sa number 1. Pero pinakamaganda, lagay nyo na sa gitna. Dito sa bumubutas. Nag-screw tayo pero lagay na sa bumubutas kasi bakal naman yan. Pagka bakal, hindi natin kailangan ng clutch setting yan. Meron tayong 1 1/2 na anong tawag dito, self-tapping screw. Subukan natin siya. Tingnan. Isa pa. Isa pa. Bilis lang, no? Lakas. So, yun. Ayos. Subukan naman natin siya sa concrete. Tara. So, yun, no? Subukan naman natin siya sa concrete o sa pader. Subukan muna natin siya sa hollow blocks. Siyempre, sa malambot muna. Nakaset tayo sa number 1 yung speed adjustment natin. Tapos, siyempre, nakaset na tayo sa hammer function natin. Tapos, gamit natin itong 1/4 masonry bit. So, subukan muna natin dito. So, ito, subukan natin. So, yun. Nakita natin, nahirap siya sa number 1. So, itaas natin yung speed niya. Dahil natin sa number 2. Kaya nasa number 2 na siya. Subukan natin ulit. Wow! Lakas. Lakas na number 2 niya, no? Para siyang corded. Ay, isa pa. So, yun. Kaya naman. Ang tanong, kaya niya kaya doon sa mas matigas pa rito o yun sa may palitada? Subukan natin bubutas doon. Tara. So, ito na, no? Nakapalitada pa der. Subukan natin. Kahit isang butas lang po sa may-ari ng bahay. Ano din natin, re-repair lang natin para lang ito sa ating demonstration dahil wala nang ibang nakapaltada dito sa bako do sa labas. Okay, testing natin. Pakita ko sa inyo. Wow, kaya-kaya. Isa pa. O, isa pa, no? Uy. Ayos, kaya-kaya. Although hindi nga naman siya ganun kalakas, kamukha ng mga corded, syempre, mas matataas yung mga wattage ng mga yon. Ano na rin, magagamit na rin siya lalo na sa mga DIY at saka sa mga bilisan, no? Na ito lang ang dala mo. Very convenient na rin. Tingnan nyo, nakakabutas siya na nakapalitada. So, natest na natin siya, no? Sa hollow blocks at saka sa nakapalitada o sa nakaplaster, kayang-kaya naman niya. Ngayon, subukan natin siya sa buhos o sa poste kung kaya rin niya. Yan, so nandito pa rin tayo sa labas, no? Sa may bakuran. At kung makikita nyo, poste ito, matigas ito, buhos ito, hindi ko lang alam kung meron ito mga gravel o may mga graba pa ito, mga bato-bato. Pero sigurado ang halo ng poste is siyempre matapang dahil kailangan maging matigas to. Susubukan natin kung kaya niya yung poste. Tara. Ayan, no? Try natin. So, yun. Ang tigas, no? Pero nabutas niya. Ewan ko, tumapat yata ako sa
bakal. Lipat natin. Pero kaya-kaya naman. Dito naman tayo banda. Dito. Uy, isa pa. Last. Ayun, no? Malakas siya. Medyo hindi siya ganun kalakas kamukha ng corded, pero pwede na rin, di ba? So, nabutas niya nga yung pader, nabutas niya nga yung poste. So, very useful na to sa mga project natin. So, yun, tara, balik tayo sa loob. So, yun, no, mga kabahay. Tapos na yung ating unboxing, testing, and review dito sa ating Top Shop cordless impact drill or yung may hammer function. At masasabi naman natin na okay itong tool na to sa kanyang price, napakamura rin, affordable, pwede ito sa mga DIY. Sana lang tumagal siya. Siyempre, marami itong paggagamitan sa mga project natin. Makakasabak ito, lalo na pagka gumawa tayo ng mga cabinets. So, yan ang gagamitin natin. So, pasalamat tayo sa mga kaibigan natin from Banggood. At muli ko pong pinapaalala sa inyo na magkakaroon sila o meron na silang summer sale at mid-year sale. So, i-follow nyo sila sa kanilang FB page kung gusto nyo manalo ng mga prices, ng mga item na gusto nyo. Mag-comment lang kayo doon. At i-download nyo na yung Banggood app para makapag-order kayo. Gaya nito, napakamura, lalo na ngayon naka-sale. Meron na lang siyang, nagre-range na lang siya sa mga 2,000 pesos. Meron na kayong cordless impact drill na 21 volts. So, napaka-powerful na yun. O DIYers lang naman. O kahit hindi pa, ako nga, gagamitin natin yan sa mga project natin. At abangan nyo, at para masubukan natin talaga siya kung hanggang kailan din nga siya tatagal, matibay ba talaga siya. Abangan nyo pa yung mga review natin pagka nagamit na natin siya, no? Nasubukan na natin, nakasabak na sa trabaho. At yun nga pala, yung pinapaalala ko rin, yung 40% discount code, yung link, ilalagay ko sa description o sa comment section. Check nyo lang yan at mag-order na kayo sa Banggood. Check nyo yung kanilang mga sale, ay yung mga item nila na naka-sale, ngayong summer sale at mid-year, gamitin yan sa inyong mga actual projects. So, hanggang dito muli, nagpapasalamat tayo muli sa Banggood at saka sa mga sumusuporta sa channel natin na ito. Hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa panonood. At kung bago ka pa lang, syempre, at kung interesado ka sa mga ganitong klase ng content, ay paki-support naman yung ating channel by clicking the subscribe button at yung ating notification bell. So, yun.